Matapos ang dalawang magkasunod na impresibong panalo, ng angas ng Pinas John Riel Casimero sa mga undefeated na sina Amnat Ruenrong at Charlie Edwards. Ay muntik na sanang maikasa noon ang isa sa pinakamalaking laban sa Super Flyweight Division. Ito ay sa pagitan ni Cuadro Alas at ng nooy pound for pound king na si Roman Chocolatito Gonzalez. Ngunit sa kasamaang palad nga po ay hindi ito natuloy matapos malasap ni Gonzalez ang kanyang kauna-unahang talo sa kamay ng underdog na Thai fighter na si Srisake Trongbisay. Kaya naman dahil dito mga brad, ay hinirap na lang ni Casimero ang pambato ng Zamboanga del Norte at kapwa Pinoy na si Jonas Sultan, kung saan ang magwawagi sa labang ito ay siyang magiging number 1 contender ng IBF Super Flyweight Champion na si Jerwinian Kahas. Subalit sadyang mapait nga po ang tadhana para kay Cuadro Alas noong mga panahong iyon, sapagkat siya ay natalo sa pamamagitan ng isang unanimous decision. Ngunit kahit ganun, ay kabibiliban mo din talaga itong si Casimero dahil imbes na panghinaan ng loob dahil sa nalasap na pagkabigo ay ginamit niya itong motibasyon upang magpatuloy at bumangon ng 10 beses na mas malakas. Taong 2019, mula Super Flyweight ay tumalon ito ng Featherweight Division upang sagupain ng Meksikanong si Josepek kung saan pinabagsak niya ito sa loob lamang ng 2 round. Matapos nito, 1 taon lamang ang nakalipas ay muli itong bumaba ng dibisyon patungong bantamweight upang sunod namang sagupain ang Japanese fighter na si Kenya Yamashita kung saan tinalo niya ito via technical knockout sa round 6. At dahil nga po sa impresibong panalong ito ni Cuadro Alas mga brad, ay naging daan ito upang magkaroon siya ng pagkakataon sa WBO Interim Bantamweight title. At dito ay nakasagupa niya ang knockout artist na si Ricardo Espinosa Franco, isa ding Meksikano, na kilala sa alias na The Cobra. Bago maganap ang kanilang sagupaan, ay galing ang Meksikano sa 13 sunod-sunod na impresibong panalo, kung saan 12 sa mga ito ay tinapos niya sa pamamagitan ng knockout. Naging WBO Latino Bantamweight Champion taong 2018 matapos niyang talunin ang Amerikanong si Daniel Lozano via technical knockout sa loob lamang ng 2 round. May impresibong record na 23 wins, 20 knockouts at 2 talo lamang. May napakataas na 73% knockout ratio. Kaya naman masasabi nating magiging isang napakabigat na laban ito para kay Cuadro Alas. Subalit sa mismong gabi ng laban ay tila nagmukhang mahinang nilalang ang knockout artist na Meksikano. Kasabayan ng dalawa ay makikitang mas angat ang Pinoy sa lakas ng suntok.
Sa round 3 ay mapapansing nahihirapang makatama si Franco. Sa halip ay siya palagi ang nasasapol ni Cuadro Alas. Pagsapit ng round 6 ay dito na unti-unting lumambot ang tigasing Meksikano dahil sa mga atake ni Casimero. Bumagsak ito matapos tamaan ng tatlong magkakasunod na right hook. Sa sumunod na round ay bahagyang nakabawi ang Meksikano kung saan nakapag-connecta rin ito ng ilang malilinis na patama kay Casimero. Subalit tila walang epekto ito sa tigasing mukha ni Cuadro Alas. Sa round 12 ay dito na tuluyang binaklas ni Casimero ang knockout artist na si Franco. Kung ating matatandaan, 2 taon na ang nakalipas nang muntik nang maikasa ang isa sa pinakaaabangan laban nating mga Pinoy sa Bantamweight Division sa pagitan ng The Monster ng Japan na si Naoya Inoue kontra sa pambato ng Pinas na si John Riel Cuadro Alas Casimero.
Ang labang ito ay gaganapin sana noong April 5, 2020 sa Mandalay Bay Center, Las Vegas, Nevada, USA para sa unification bout ng kanilang mga titulong IBF, WBA at WBO Bantamweight title. Ngunit sa kasamaang palad nga po mga brad, hindi ito natuloy dahil sa hindi inaasahang paglaganap noon ng COVID-19 pandemic. At para nga po hindi masayang ang paghahanda ni Cuadro Alas na noong mga panahong iyon ay kasalukuyang nasa US para sa nalalapit sanang laban niya kay Naoya Inoue, ay itinapat na lang ito sa isa sa mga top upcoming prospect noon ng West Africa na si Doc Maika alias the Babyface Terminator. Bagamat sa labang ito mga brad ay underdog ang Tigagana, ay walang boxer ang dapat magkumpiyansa kapag nakaharap ang fighter na ito. Dahil sa undefeated record pa lang nito na 24 na panalo, ay 5 lamang sa mga ito ang maswerteng nakatawid ng 12 rounds. At 19 dito ay tinapos niya sa pamamagitan ng knockout. May mataas na 76% knockout ratio. Kaya naman masasabi nating may lakas at hindi din basta-bastang fighter itong tinaguriang The Terminator ng bansang Africa. Idagdag mo pa ang paglahok nito noon sa 2012 Olympic Men's Flyweight Division kung saan siya ang nagrepresenta ng kanilang bansa. Pumasok bilang professional taong 2012 sa edad na 22 anyos. Sa umpisa ng karera nitong si Doc Maika mga brad ay napaka-impresibong record agad ang kanyang naitala. 13 sunod-sunod na panalo kung saan lahat po ito ay tinapos niya sa pamamagitan ng knockout. At yan po ay nangyari sa loob lamang ng 3 taon, mula 2012 hanggang 2015. Naging WBO African Bantamweight Champion taong 2014 nang talunin niya ang kababayan at kapwa niya undefeated na si Echo Wilson sa pamamagitan ng knockout sa ika-8 round. At naging Commonwealth Bantamweight Champion naman noong taong 2016 nang talunin niya ang isa pang undefeated na tiga-UK na si Matthew Chanda via split decision. Kaya naman dahil sa mga panalong ito ay naging mataas ang kumpiyansa nitong si Doc Maika na magagawa niyang maagaw ang titulo sa WBO Champion. I think I'm coming there to win. You know, this is my dream. This is what I've been crying for years, you know, from childhood, you know. I always dream to be a world champion. So people will expect, people will see a good boxing, and I think I'll give good performance, and I'm gonna bring the title back home to Ghana. You know what I'm saying? So I have to be one of the best boxers from Ghana. Subalit kahit ganun, ayon mismo sa ating pambato na si Cuadro Alas, kahit daw undefeated at isang knockout artist itong si Doc Maika, ay hindi daw siya nasisindak dito. Bagkos ay galit daw ang nadarama niya matapos ngang hindi matuloy ang pinapangarap niyang sagupaan nila ni The Monster Naoya Inoue. Kaya naman ang banta ni Cuadro Alas sa Tigagana ay humanda ka at ikaw ang makakasalo ng naipon kong galit na para sana sa halimaw. Kawawa to si Doc Maika kasi siya yung mapagbibigyan ng galit ko sa binigay nila ni Bob Arum sa akin kasi ilang buwan ako dito sa Las Vegas, mag 8 months, 9 months na ba muntik na magiging 1 taon na yun. Kaya si Maika talaga yung yung masasalo niya lahat, yung galit at saka inis. Sa weigh-in bago ang laban, ay makikitang pinaghandaan talaga ng gusto ni Doc Maika ang sagupaan nila ni Cuadro Alas. Grabe, malabakal at bato-bato ang katawan. Samantalang si Casimero naman ay miyamos tarugo. Taguro pala. Taguro! At pansamantalang nagpipigil sa kanyang 100%. Katapusan niya! At ito na nga mga brad, sa mismong laban, unang round pa lang ay maganda naman ang naging panimula nitong si Doc Maika kung saan nakakapagpatama pa nga ito ng ilang malilinis na suntok sa mukha at katawan ni Casimero. Subalit ang problema nga lang mga brad, dito sa Tigagana ay tila walang talabang atake nito kay Cuadro Alas. Sa round 2 ay dito nang unang bumagsak si Maika matapos itong tamaan ni Casimero ng isang solidong
Plano na sanang tapusin ni Cuadro Alas ang laban sa round na ito mga brad. Subalit may tibay din talaga itong Ghanaian fighter. Kaya kabibiliban mo din talaga ang puso nito pagdating sa laban. Ang matindi pa dyan mga brad, sa kabila ng matinding pinsala na kanyang tinamo mula sa mga atake ni Cuadro Alas, ay nagawa pa nitong dumila sa harap ng champion. Pagsapit ng round 3 ay dito na tuluyang binaklas ni John Riel si Doc Maika. Finish him! Ano sa tingin nyo mga brad? Kung sakali kayang natuloy ang sagupaan nila ni Naoya Inoue, sino kaya sa kanila ang unang hahalik sa lona? Paki-comment na lang sa baba mga brad at pag-uusapan natin yan.